At eto guys ang main concern ko kaya ginawa ko ang reaction video na ito. Dahil guys, eto nga ang napakagandang pagbabago na ginawa ng DMW na hindi na kailangan pumunta pa sa opisina ng POA para kumuha ng OEC dahil nakakapag-generate na ng OEC upon contract verification. Kaya nga guys, ang title ko na ang DMW ay sunod-sunuran sa iisang vlogger. Dahil nga guys, porket pala na sinabi niya na kailangan ng baguhin ang ganitong sistema, ay babaguhin na ng DMW. Bakit hindi muna kayo gumawa ng survey direkta sa milyong-milyong OFW sa buong mundo kung pabor ba silang baguhin ito or hindi? Kapag nagpa-verify ng kontrata, tell them do not issue a visa OEC for you. Ngayon, sinabi na rin naman natin ito sa DMW kanina at babaguhin nila. Babaguhin nila yung sistema. So, ang mangyayari nito, base sa pagkakaintindi ko sa DMW main office, sabi nila, i-revise nila yung process na yon na kung saan kapag nagpa-verify ng kontratang worker dun sa mga 10 bansang nasa pilot test, ay hindi automatically mai-issuehan ng OEC. Kasi maraming mga Filipino ang may issue ngayon dito sa OEC. Bakit daw ang kanilang OEC napaka-iksi lamang ng kanilang validity? Dahil unang-una, kagaya ng nabanggit natin kanina, eto nga ang pinakamagandang pagbabago na nangyari sa POPSBAM, na hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA dahil nakakapag-generate na ng OEC upon contract verification sa Polo Office sa ibang bansa. Dahil napakasaya nga ng napakaraming OFW tungkol dito, napilit namang binabago ng vlogger na ito. Dahil may mga OFW na napakalalayo ng mga bahay or ng lugar nila sa mga POA office sa Pilipinas, na yung iba ay kailangan pang sumakay ng eroplano at yung iba ay kailangan pang sumakay ng barko. Yung iba naman ay kailangan pa magbiyahe ng 12 hours hanggang 24 hours para lang makapunta sa opisina ng DMW. At sinabi nga din ng taga-DMW base sa pagtatanong natin na pwedeng kumuha ng panibagong OEC or ng OEC exemption after na ma-expire or kapag naabutan ng expiration ang hawak niyong OEC or yung na-generate yung OEC sa inyong POPSBAM account nung nagpa-verify kayo ng kontrata. Bakit pa ito babaguhin? At nagmamagaling ang vlogger na ito na sabihan daw ang mga taga-Polo na huwag kayong papayag na makapag-generate or issuean kayo ng OEC. Unang-una guys, kapag natawag ang number nyo sa pila sa Polo Office, ay papapuntahin na kayo agad sa waiting area at doon nyo nahihintayin ang inyong verified contract. At mas maganda po sana sa ating DMW or sa Department of Migrant Workers na mawalang galang na po na hindi naman sa magmamagaling ako, ay mas maigi po sana na gumawa kayo ng survey direkta mismo sa milyong-milyong OFW, hindi sa isang vlogger. Dahil ang purpose namin mga vlogger ay pagpapakalat lamang ng mga impormasyon na tinatawag na information dissemination, hindi para diktahan kung ano ang dapat gawin ng ating gobyerno. Yun lamang po. Mabuhay ang lahat ng mga OFW sa buong mundo. At maraming salamat sa lahat ng nagpapaabot ng suporta sa channel ko. Mabuhay po kayo. OFW ako. OFW ako.